Yo, what's up mga tropa, no? So, pahabol vlog lang tayo ngayong taon na to dahil etong screenshot na to, kung ano yung nakikita nyo dito sa screen, medyo matagal-tagal ko nang na-screenshot to, no? Ngayon ko lang din naalala kasi may nag-comment or may nag-post dun sa isang group na kasali ako. Sabi niya, nakakailang ulit na daw siya, sablay pa rin daw ng sablay yung kanyang pagkat dito sa cameo platter cutter niya, no? So, eto, no? Panoorin nyo to para malaman nyo kung bakit siya sumasablay. So, dito sa kanyang layout, unang-una, kapag ka magle-layout kayo dito sa Silhouette Studio, ayusin nyo muna yung inyong media. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo. So, dito sa Silhouette Studio, yung media na sinasabi ko sa inyo, pindutin nyo muna yung Control P, tapos pindutin nyo yung print. Unang-una nyong gagawin, once na magle-layout kayo, ayusin nyo muna yung document size, gawin nyo siyang palaging A4. Ito yung unang-unang step kung magle-layout kayo dito sa Silhouette Studio, tapos ayusin nyo na kagad yung paper type, kung matte or kung glossy yung trip nyo, kung high, tapos yung additional settings kung gusto nyong i-high speed, tapos color correction kung marunong kayong mag-color correction, ayan. Ganyan yung gawin nyo. Ito yung unang-unang step na gagawin nyo pag nagle-layout kayo. Kung makikita nyo yung layout natin, no, ibang-iba dito sa screenshot, no. Ayan, no, ganyan, 'di ba? Ito pa, no, tatandaan nyo, etong kulay gray na to, etong kulay gray line, ayan yung ibig sabihin kung hanggang saan lang makakapag-print yung inyong mga printer. So, yung kulay pula, eto naman yung kung hanggang saan lang makakapag-cut yung inyong mga platter cutter. So, halimbawa, etong layout ninyo, medyo lumagpas dito ng konti, hindi na ikakat yun ng cameo. So, lalampasan niya. So, halimbawa, etong curve, etong medyo corner na to, etong pa-circle na to, halimbawa, lumagpas dito, hindi na yan ikakat ng cameo. Dito na yan dediretso sa paloob. So, ayun o, sana nagigets nyo. Kaya dapat, hindi kayo lalagpas dito sa kulay pula. So, kung mapapansin nyo, eto medyo natamaan din. Etong parang mesh. Mesh ata yung tawag dyan, no? Yung parang screen na yan. Eto din yung iiwasan nyo kasi medyo sensitive yan. Kaya nilagyan ni cameo ng ganyan para hindi yan matamaan. Kasi kapag ka nire-read etong cutting marks, medyo matatamaan ito. Tsaka lalong-lalo na kulay itim, huwag kayong magdidikit dito ng kulay itim kahit sobrang lapit. Basta dapat medyo maluwag yung dito, yung cutting marks. Walang kulay itim dyan. So, ayun, sana nakakakuha kayo ng tips kung bakit etong ganitong design ay sumasablay. Kasi hindi niya inayos yung paper size niya. Dito, naka-letter to, kaya ganyan. Kung mapapansin nyo, ganyan, no? Dapat nakasagad yan dito. Parang ganito sa atin, no? Ganyan. Nakasagad na A4. So, ipapakita ko sa inyo, ibabalik ko ng yung paper size niya. Gagawin nating letter. So, ayun o, kung makikita nyo, hanggang dito lang yung pwede nyang i-print. Ayan o, dapat gagawin nyo siya palaging A4 kasi A4 yung mga sticker na ginagamit nyo. Pero kung short naman yung ginagamit nyo na sticker, edi syempre, short yung gagamitin ninyo doon. Ayan o, so dito pa, ito pa yung mga nagiging factor kung bakit sumasablay, no, sa registration marks. Dito sa inset, yung iba hindi nila binabago or sinasagad nila ng ganyan. Ayan, nakaganyan. So, ang pinakamagandang sweet spot talaga nito, no, ito, walang nagturo sa akin nito. Talagang in-explore ko lang siya ng in-explore. Etong length, isasagad nyo. Etong inset, isasagad nyo din. Etong thickness, pinaka-sweet spot talaga niya. Etong 70 mm, ganyan na ganyan dapat para magandang-maganda yung pagkakabasa ng inyong mga registration marks. So, kung mapapansin nyo dito, no, ayan, no, ganyan yung ginawa niya. Ayan, 'di ba? So, medyo hindi niya siguro inayos yung dito niya banda. So, nakaayos yung media niya dito ng A4. Pero yung kanyang paper sheet dito, yung paper size, naka-short lang. Dapat gagawin nyo talagang A4. Kaya sumasablay, hindi nagmamatch yung paper size dun sa media size. Ayan, no? So, kung makikita nyo dito, ayan, no? Yung print, ayan, ganyan. 'Di ba? Sablay na sablay.
Kasi nga, ay yung print niya, ayun o, hanggang dito lang yung print. Hindi nakukuha yung parang pinakakanto niya. Kaya sasablay talaga yung cut niyan. Kasi naka-short lang tong kanyang, ayan o. So, ayun, ayun kasi yung isa sa mga karamihan sa mga nakikita ko dito sa, ano neto, kung sino man yung nag-post neto. Hindi ko na makita kasi sobrang tagal na neto eh. Medyo tinamad kasi ko nung in-screenshotan ko to. Nung November pa to. Talagang napakadali lang naman netong ikakat niya. Pero mali yung kanyang paper size kasi naka-short. Ayan o, sana tandaan nyo yung paper size dapat laging naka A4. Tapos yung pinaka-sweet spot netong registration mark, sagad yung length, sagad yung inset, yung thickness 70. Hindi siya makapal, hindi rin siya manipis, saktong-sakto lang, no? Ayan o, ganyan yung kapal niya, 'di ba? Tsaka dun sa paglalapat ng inyong tawag nito, cutting mat, eto no, i-visualize nyo na no, eto yung cutting mat, ayan no, etong gray na yan, tapos eto yung inyong papel or yung inyong sticker. So kung ilalapat nyo yung sticker dun sa cutting mat, kailangan matatakpan yung guhit dito, tsaka yung dito, ayan no, yung ibig ko sabihin ay natatakpan tong yung guhit na to, tapos yung linya din pababa na guhit. Ayan no, sana nagigets nyo, no, sana nabivisualize nyo kung bakit sumasablay yung inyong mga cut. Kailangan kung ano yung nakikita nyo dito sa screen, ganyan na ganyan nyo ilalapat yung inyong vinyl sticker dun sa cutting mat. Tapos yung paper size ang pinaka-importante. So ayun lang, sana nakatulong tong video na to, no? Medyo mabilis lang din to, hindi na natin nahabaan. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan itinuturo ko lahat kung paano gumawa ng sticker. Talagang step by step yon, mga techniques nandun. 30 minutes lang yung video na yon. Talagang matututunan yon kasi bibihira nagtuturo nung ganon na step by step. So ayun lang, like, share, and subscribe. Advance Happy New Year sa inyo, no? So ayun lang, bye bye.